Hello! Kumusta? Magandang hapon. Hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. Maayong hapon sa inyong atanan, mga taga Visaya, taga Mindanao. Mayong hapon. Ano na ang mga pangyayari? Nako, parang tamad-tamaran, ano? Kasi nakatatapos lang ng Holy Week. Yes, Na saka ari-ari ba medyo na naman ang work? sobrang Oo. init Kuya Vince. Medyo nagkaroon tayo ng 1.5 day na medyo nagkaroon tayo ng ng flu. Pero praise God, wala na. Okay. So, alam mo yung ano, yung Juan, lagi sinasabi sa Pili Kamsur, ang pinakamainit. Lagi sinasabi sa news ngayon. Nako, Super, super talaga. papatirahin mo ko sa Pili, parang hindi ko kaya. O kaya nga hindi ka muna pupunta doon. Don't you know Kailangan. na ngayon, I receive yung message galing sa GC nung anak ko na nasa high school, sa Pili National High School. Sabi nung advisor, starting April 10, anong tawag nila doon? Online classes Yung sila. parang combination of modular and face-to-face. 3 days lang ang face-to-face, 2 days ang modular. So they'll just be having their classes on a Tuesday, Thursday, and Friday. So Monday and Wednesday, no classes. Modular na sa bahay because of the very high temperature Oo na nga. kahit naka-electric fan, parang hindi makafocus yung mga estudyante sa sobrang, I don't know if they will still change it, baka balik ta rin na 2 days na lang sa school, 3 days sa bahay. Kasi at Mm-mm. least sa bahay, pwede kang mamili ng lugar. Like if you have yung medyo makahoy na lugar, you can stay there. Oo. Bago tayo magsimula, gusto ko muna mag-shoutout. Dapat lang siya shoutout tayo. Shoutout Yes, dun shout out. sa mga nakikinig sa atin. Si Laura Carrascal, nako, kababata ko yan. Kasama ko sa choir noong 19 Forgotten. Noon. Oo. At Oo. saka, Hard to dyan remember. Diyan naman talaga siya nakatira sa Naga. Kanya, shout out sa kanya. At saka yung aking isang anak-anakan na si Rhea Bell Diaz na nakikinig din sa atin. At sa lahat ng nakikinig sa live on stream, live streaming Live pala. streaming. Yes, live Oo, streaming. hello po sa inyong lahat. Ikaw, may gusto kang batiin? Yes, shout out din sa mga nanonood lagi. I would always be sharing our program kila Teacher Edna Ayo Malabanan ng Pedro P. Cruz Elementary School ng Mandaluyong, pati ang kanyang husband na si Lito ah, Manansala pala. Manansala, I should. Tama ba? Malabanan. Malabanan? Manansala. Ayaw. So, tapos kay Helen Ojada Bubis na lagi din siyang nagpapasalamat at nanonood siya, nakikinig sa ating programa, and I know she's been blessed with her spiritual needs. Kaya shout out sa iyo dyan sa Hulo, Mandaluyong City. Oo, at saka yung aking dating boss na sa encyclopedia, si Tita Gay, Ligaya Katigbak. Yan, si Ma'am Yes, oo, Gay. nakita ko pala yun. Mm. Oo, na talagang nakikinig din sa atin yan. Naalala ko. Kaya, hello po, Ma'am Gay, Tita Gay. Ano, nag-a-attend din ng CCF O, yan. tsaka yung pala, teachers ng Romero Elementary School sa aming bayan sa Bula. Yung mga teachers dyan, shout out po sa inyo, kay Miss Myrtle Ann, yung master teacher nila dyan, and kay Miss Del Maria at sa kanilang bagong principal, si Sir Jimmy Losa. Yan. Well, ganda. We have time to do a shout out. So, ano ba ang lesson natin Yes. ngayon? Lesson 3 tayo, di ba? Oh, we are on lesson 3, level 2, lesson 3. At si
si ano din, si Manong Don ulit ang ating teacher ngayon. And this is how to meditate on God's word. Manong Don. Exciting! Don Si Crow. Manong Don. Manong Don. Yes. Oo, Manong kapatid eh. Oo. Diba? Yeah. Manong is kapatid, di ba? Yes. Kuya. Okay. Si Kuya Don Crow. And isa siya sa favorite kong author ng mga patungkol sa pananampalatayang mga aklat and mga pagtuturo. And eto, nasishare po namin sa inyo yung kanyang mga ginawa. And both of us nabibless. Si Kuya Vince, ako, Yes. we Sobra. all Oo. learn from these lessons na prepare po nila. And we're so happy to have this. How to meditate on God's Word. Ito po Medyo ay ano yan eh, no? Pag-usapan nga halaga. natin ng konti. Yung meditation of God's Word. Parang kinatatamaran? Bakit ba kinatatamaran? Ano sa palagay mo mga dahilan? Yes, pag magbabasa na, inaantok na. Hmm. Nakakaantok kasi pagbabasa eh. At saka syempre, I think, yung posisyon. Kapag ka nagbasa ka ng nakahiga, wala. Goodbye yun talaga. Or even when you pray while lying down, you'll Hmm. fall asleep really. Kaya nga. Kaya ako pag nagbabasa ako, oo, naka ganun ako sa kama. Pero ang binabasa ko, kasi ang ginagamit ko yung, ano ba, YouVersion, tapos meron siyang audio, tapos automatic gumagalaw. Kung ano yung binabasa mo, Yes. na-highlight. Automatic siya. Kaya ang ganda, hindi ka naaantok, at saka wala kang choice kung hindi basahin siya. Patuloy. Kasi Oo. gumagalaw eh. Nag-ano siya, pagka pumikit ka, malulos ka talaga, sayang. At saka nagsasalita, so meron akong nadidinig. Hindi ako, kasi pagka hindi ako, walang nagsasalita, naantok ako. Eh pagka ako naman ang Yes. nagbabasa, bumabagal ako. Pag tumagal na, napapagod ang mata ko, napapagod ang Mm. dila So, ko. at least yun, hinahabol mo siya according to Oo, the audio. oo, naka-audio siya. Kaya mas madali, di ba, magbasa ng Bible. Oo. Kanya, gustong-gusto ko Yes. yung YouVersion, Y-O-U version. I-download nyo yan at pwede kayong may Tagalog yan. I-ano nyo sa languages. Tapos magiging Tagalog pati binabasa nyo. Kaya lang, I think sa Tagalog, walang audio. Kaya babasahin mo lang din siya. At may mga, Meron naman tayong audio Bible. We have audio Bible in Tagalog. And we already have, I don't know, may Bisaya naman siya, I know. Sa amin sa Bicol, we have audio Bible Bicol, but it's all in the New Testament. So Old Testament wala, New Testament lang. oo nga, merong audio Bible na Tagalog. Eh, kung ganun ang gusto ninyo. Pero ang hirap kasi magbasa ng Tagalog. Naku, ako, Pero alam hirap mo, ang Tagalog. mm, ang ginagawa ni husband ko, Kuya Vince, kasi yung audio Bible mismo, piniplay lang. So nakailang ulit na daw the New Testament, siguro hindi lang 10 beses yan. So you will be very familiar with all of the books and the chapters and the verses of the Bible from Matthew to Revelation. So you will be given a time to meditate to it while doing something habang naguhugas or you're doing something in the house or nagtatanim ka, you can bring the audio Bible and you can make it louder while you're away from the house. So, parang meron kang kasama. Oo. Kaya Nakakatulong nga, masyado. nakakatulong yun. Pero kung magbabasa ka ng Bible, meditating, meaning, iniintindi mo. Kasi kapag may Kaya ginagawa nga, ka, nadidinig mo lang yon. Di hindi, ba? Hindi mo pag minsan naiintindihan. baga, pag naririnig mo, katulad ng, oo, so, kasi ang hearing and reading ay parehong importante in the meditation of God's Word. Kaya minsan nga, di ba, when we read the Word, kung walang audio, Kuya Vince, it's more meaningful to read it with a loud voice naririnig mo Oo, kasi oo. mas nagiging receptive tayo when you hear the Kaya, words. So kaya kaya nga masarap, sabi ng Bible, kaya masarap umattend ng church. Dahil doon pag sinasabi, may explanation pa. Di ba? Kaya yes, masarap kasi 'di umattend ba? service. Totoo. Tsaka 'di ba sabi is
Faith comes by hearing and hearing by the word of God. So hearing really is very essential in establishing your faith Oo. because faith comes Pero, from hearing and oh, hearing. pero ang sinasabi kasi doon, i-contextualize natin yon. Ang sinasabi doon na hearing is like somebody is teaching you about the word, Sharing. sharing the word to you. Kasi kapag yung, wala pa naman kasing audio Bible noon, ano? Kaya hindi yan considered na hearing. Ang hearing talaga is somebody is teaching you about the Bible. Teaching like Jesus was teaching during his time. Correct. Kaya kailangan i-ano natin yung konteksto na yun. Baka akala nung Contextualize, yes. mo pinakinggan mo na sa audio Bible, okay na yon. Hindi yun ganun. So anyway, we will be discussing this anong tawag dito? Portion by portion. Ano ba yung meditation? How important it is? How are we going to do it? So before we start this, sa nang i-discuss yung ating how to meditate on God's Word, manalangin muna po tayo. Ang maraming Diyos na nasa langit, maraming maraming salamat po sapagkat ang nakaraang linggo ay naging mas mahalaga po sa amin. Marami po kaming ginawa upang alalahanin namin ang iyong ginawa doon sa krus sapagkat ang sabi mo po, Panginoon, gawin namin ito bilang pag-alaala sa iyong ginawa, sa iyong kamatayan at sa iyong muling pagkabuhay hanggang sa iyong muling pagbabalik. Panginoon, sa umagang ito, kami po ay magbabahaginan ng iyong mga salita at sa aming pag-uusap-usap, Panginoon, pagtuturo patungkol sa pagbubulay-bulay sa iyong mga salita. Ang iyong karunungan, Panginoon, ay aming hinihiling mula sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nasa amin. Ganyan din po, Diyos, alam namin na patuloy mo kami sinasamahan sa programang ito. Pagpalain mo po si Kuya Vince, ako at ang aming mga taga-subaybay. Ganyan din po, Panginoon, ang nasa technical side. Pagpalain mo sila sa kanilang ginagawa na paglilingkod sa iyo upang maabot ang maraming tao, hindi lamang po, Panginoon, sa Bicol region, but this is worldwide, Lord, because this could reach out a lot of people because of our live streaming. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming signal ngayong hapong ito upang ang iyong pagpapala ay maibahagi namin ng lubos-lubos ayon sa iyong kalooban. Ito ang aming samot na langis sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, naalala ko nung Holy Week, Kuya Vince, I went to Mandaluyong and nag-gather din kami ng mga kababata ko dati sa church na dito na sa Manila nag-work. We had also our 7 last word celebration and we had our communion. And we're so happy that we have meditated on the 7 last statements of Jesus. So, ang gandang i-meditate. So, ito yung ating lesson ngayon. Lesson 2 sa level 2 ng ating pinag-aaralan, how to meditate on God's Word. Ito po yon. The word meditate means, ano ba ibig sabihin? To muse over. Ano ba ibig sabihin ng muse over? When you say muse over, ay pinag-iisipan mo ng mas malalim o naglalaan ka ng pagbubulay-bulay upang higit na maunawaan mo sa iyong isip ang isang bagay, that is meditating. Ang isa din is to ponder, to plan in the mind. So, pag binasa mo at pinagbulay-bulayan mo, lalo yung salita ng Diyos, sa isip mo, meron ka ng plano, ano ba? Tatanggapin ko ba ito? Susundin ko ba ito? Paano ko ba ito gagawin? So, you ask wisdom from the Lord as you meditate. Ano ba talaga kasi sa experience ko, Kuya Vince, at mga kaday, ang Word of God, like if you read Matthew 6:33 today, iba ang mensahe ng Diyos sa iyo today than when you meditated it 2 years ago. Kasi it depends upon doon sa needs na meron ka.
as you meditate and ask God to give you wisdom and understanding, iba ang binibigay sa iyo ni Lord. Hindi ayon lang doon sa limitations ng iyong kaisipan, but God reveals to you the meaning of the word according to your circumstance. Doon sa iyong pangangailangan. So, ibig sabihin ng meditate then is to purpose. So, may sadyang kailangang maunawaan through that word. Or intend. You intend to think over, to have special thoughts or understanding of a certain portion of the word. So yun po ang ibig sabihin ng meditation, naglalaan ng panahon upang ito'y pagbulay-bulayan, pag-isipan, unawain, at isabuhay at the same time. So the Greek word implies to revolve something in the mind. Sa isip mo na yan, meditation, place in the mind, and from there, it is translated to imagination. So kasi, ang word natin, as we speak the word, nakakapag-create siya. So, when you meditate on the word, may naiisip ka at nailalagay sa puso mo, and the word of God says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, when you speak, there is already power in it. So, kung ang sinasabi mo ay yung salita ng Diyos everyday na minemeditate mo, it is the one that helps you create great things in your life and even share things to people, and you're creating great things for other people. So, yun yung magandang part ng meditation of the word. Hindi lang yung babasahin lang natin. Ayun, nagbasa, parang ritual lang, Kuya Vince, bago Inaanan lang, no? di ba, magbabasa lang. Parang wala lang, binasa lang. Parang masabi lang na, wow, nag-personal devotion ako, I read a portion, and then I prayed for 2 or 3 minutes, and then I sleep. So parang ganon lang. But meditation means kahit isang verse lang yan, but you take time to think over, to ponder, to give special thoughts to it, to plan in the mind on how to share it, how to benefit out of it. Ask God for God's purpose for the word that you have meditated on. Or what is God's intention and what is your personal intention as you meditate in the word. So, revolve something in the mind. And yung last week natin pinag-aralan, Kuya Vince, is renewing of the mind. So as we Yeah. meditate, it helps us renew our mind. Because yung minemeditate natin, yun na yung umiikot sa ating isip, and it really changes our thoughts, it changes our mind, it renews us. Kasi pag na-renew na ang mind mo, your actions will be renewed, your words will be renewed. Di ba, Kuya Vince? Mm-mm. How about you sa experience mo, Kuya Vince? Oo, kasi iba kasi ako admittedly, yung unang repass ako ng Bible, andyan lang ako sa dinaanan ko lang. Kaya nung pangalawa, iba na yung dating kasi parang, oops, nabasa ko ba to? Pinasa ko to ah. Pero Pero iba dinaanan mo dating na sa yun. akin ngayon. Iba ang dating sa akin ngayon. Tapos naiisip-isip ko, siguro dinaanan mo lang yan. Di mo naman inintindi. Tapos the second time around, kaya maganda pa ulit-ulit eh. Huwag kang titigil, Correct. ulit-ulit. Tapos yung ikatatlo, mas maganda pa kasi mas marami pa akong nakikita na hindi ko nakita nung araw na. It Kasi, becomes more meaningful to you. yes, oo. Kaya maganda ulit-ulitin natin. Kasi Yes. hindi yun kakulitan, kung hindi it is mastery. I think Yes. minamaster natin Oh, yung mastery and familiarity of the word. correct, correct, correct. Sige, tuloy mo na sa ating pangalawang ano. Okay, so we have 2 reasons for biblical meditation. And these are, number one, to ponder over correct knowledge. Ha? Correct knowledge. To ponder over correct knowledge. Hindi maling knowledge, not wrong knowledge, but it should be correct knowledge. And it should be the correct knowledge from the Word of God.
So also referred to as renewing the mind and to contact God behind His Word. So, paano tayo magkakaroon ng correct knowledge? Renewing of the mind and to contact God's behind His Behind word. His Word. O yon, So yung may dalawang connection, bagay di na ba? yon. So, ang ganda, yung correct knowledge would only come if you have the renewing of the mind and you are willing to connect with God while meditating on the Word. So, while pondering to the Word of God, you should have the correct knowledge because as you contact God for the Word, you pray for the wisdom, then God would give you the right or correct knowledge for the Word that you're meditating on. So, how are you going to do it? You have to pray. You praise God and meditation. Kaya, ang ganda na as you read, like, nagbasa ka and then you go on praising God, thanking God, and then you pray, and then you go back to the Word, then the wisdom of God comes to you and you are given the correct knowledge of the Word. So, ang example doon is musing, pondering, and thinking about Him. So, ang Him kasi dito, yung word is Him. Di ba? In John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. God. So, thinking about Him is thinking about the Word of God, who is Jesus. So, when we think about Him, who is the Word of God, then we will be given the wisdom and understanding, or we will be given the correct knowledge of the Word of God. Kaya napaka-importante ng ating connection sa Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At si Jesus, nung siya'y pumanhik doon sa kanang trono ng Ama, yung pangako niya na ipapadala sa atin ang Espiritu Santo na siyang tulong sa atin, ito ay sobrang napakalaking pakinabang sa atin because as we have the Holy Spirit in us, that is God in us, the Holy Spirit is God in us. Siya yung as we communicate to the Father through Jesus, then the Holy Spirit enhances our understanding from within. So yun po yung sinasabi natin, thinking about Him. So Kuya Vince, you continue. Galing. Meditation can be done from topical studies. Yun yung sinasabi mo, yung mga devotions, topical studies yan. Choosing a topic to ponder over, example, baptism, define the word of from the Greek, Hebrew, or a good dictionary. So, kailangan din tatalaga natin ng dictionary. Meron ako dito, sandali kukunin ko lang to. Ito maganda to eh. Meron din si Ate Grace nito. Ay, nako, ang bigat, ang laki. Sorry. Malaki kasi. Yan, ito Ay, Nandyan na lahat. Expositors Study Bible. Napakaganda kasi pag binuksan mo to, lahat ng Bible verses doon may ini-expositor pa niya. Ibig sabihin ini-expound niya. Ina-expound. Oo, si And John one thing MacArthur. more, may background, may historical background nung book na binabasa mo, di ba? You learn from it. Jimmy Swaggart pala ang gumawa nito. Jimmy Swaggart yan, yeah. Oo. Ang ganda kasi makikita mo talaga yung ano ba talagang ibig sabihin? Kasi tayo mahilig tayo kumuha ng verse tapos ini-embrace mo na yung verse na yon, mali naman yung pagka-embrace mo. So maganda yung meron nitong Expositors Bible. Ano siya, ayan. Expositors Bible. Yan. Ganyan na itsura. Bili kayo niyan. Ang ganda-ganda niyan. Lalo pag ikaw ay nag-aaral o mag-aano ng word, pag may hinugot ka dyan, mas maiintindihan mo. Mas maiintindihan mo. Yes. Okay? Mas So malalim, mas malalim. oo. Find the root word from which it is derived. So, ibig sabihin talagang iintindihin mo talaga siya. Consider and ponder the context of verses that will lead you to study
other related subjects. Ito yung anong tawag doon yung kino-correlate mo from other verses. Anong ang tawag doon? Yes. Oo, basta iaano mo siya sa ibang verses. Ano ba sinasabi dito? Dito sa kabila, ano ba sinasabi? So, ipapander mo talaga siya. Acts 2:38, Acts 2:38, repentance. Acts 2:38, faith. Mark 16:16, the conscience. First Peter 3:21, calling on the Lord. Acts 22:16, etc., etc. Like, ako matindi ang pagkakaintindi ko doon sa Acts na kapag sila ay gumagawa ng healing o naghihila mga apostles, they call on the name of Jesus. Ano yung pangalan na sinasabi nila? Jesus Christ of Nazareth. Hindi sila tumatawag ng iba, isa lang ang tinatawag nila, si Jesus Christ of Nazareth. Yung of Nazareth, yun yung apelido nila. Kasi marami kasing Jesus. Kanya kapag tayo tumatawag kay Jesus, sino bang Jesus ang tinatawag mo? Jesus Christ, the Messiah. Jesus, the Messiah of Eh, Nazareth. Yeah. mas maganda, hindi, okay na yung Jesus Christ. Kasi Christ, iisa lang siya eh. Iisa lang ang Messiah. Christ. Christ is the Messiah, no? So, pag sinabi mong in Jesus Christ's name, ibig sabihin, yan talagang naponder ko yan ng gusto. Kanya kapag nagpe-pray ako, kompleto yan in Jesus Christ's name, hindi in Jesus' name lang. Hindi ko naman, Practice ko na nga yan. oo. Ang sarap, alam mo, lumalalim ka sa Panginoon kasi you are putting Jesus Christ on the throne. Eh yan yung sinasabi ng Bible. Ilagay natin si Jesus sa kanyang trono, hindi ba? So yun, sa pagpapander ko, nakuha ko yung message na yon sa pag-iisip, bakit ba sinasabing if you call Jesus is Lord, you will be saved. Ibig sabihin, nilagay mo si Jesus sa kanyang trono, kaya ka naligtas. So ang So you, kaligtasan may completeness, hindi ba? you honor him. You honor what he has Yes. done for you. Correct. Kung sino ba yung he? So it is very, Oo. very essential na ang ating pagpe-pray, i-pray natin sa totoong Diyos, Pangalan. yung totoong pangalan, pwedeng in Jesus Christ of Nazareth's name, or pwedeng in Jesus Christ, di ba? Or our Lord Jesus, pwede yon, di ba? Kasi nilagay mo siya sa kanyang trono. That is also pondering. You need to ponder questions that you have or that the scriptures raises, such as, are there qualifications to be met before baptism? What is the purpose of baptism? Ayan. Na-explain ko na sa inyong lahat yan tungkol doon sa name of Jesus Christ. Yun yung nagponder ako kasi nagtanong ako sa aking sarili. Tanong ako sa Holy Spirit. Yun ang sinabi sa akin. When was it practiced? In what time and frame? Yan yung, ay naku, ano nga yung study na yan. Naalala ko na yung study na yan na wala na naman sa isip ko. Lagi ko naiisip nung araw. Basta yung study of their culture, study of their time, ano ba yung mga importante ng panahon na yon, bakit sinabi yan, ano yung correlation doon sa sitwasyon. Hindi natin pwede basta-basta yakapin sa ating present situations, lalo na kapag nasa Old Testament. Kaya yan importante. Sige, tuloy mo na yung dalawang susunod, ate. Okay. Ito, before I continue, naalala ko, kahapon nakikinig ako ng ano, matagal ng sermon ni Pastor Bong King sa CCF. Sabi niya, this is related to honoring God. So, di ba, sa mag-asawa kahit Kristiyano kayo, may time na parang tumataas ang boses mo. Meron daw silang hinahanap ng asawa niya. Tapos, syempre, napipikon na kasi he really needs that thing that he's looking for. And the wife has been looking for it. Siguro nakalimutan niya kung saan niya nalagay. Both of them are looking for it. At medyo sumisigaw na daw si Pastor Bong Saking siguro ay ano sabi niya.
Tapos biglang sinabi sa kanya ni Lord, hindi mo ba alam na when you treat your wife the right way, you are honoring me. And if you're shouting, kasi ano mang ginagawa natin, ginagawa natin yun sa Diyos. We have to Mm. be conscious about it. And sabi niya, ay, oo nga pala, Lord. Parang pag sinigawan ko yung asawa ko, sinisigawan din kita. Because what I'm doing to my wife is I'm doing to you. Kaya bigla daw bumaba yung kanyang boses. Tapos sabi niya, hayaan mo, sige, hanapin na lang natin. Sabi daw ng wife niya, siguro nakita mo na. Hindi. Sinabi sa akin ni Lord, bakit kita sinisigawan? I should be doing things for the glory of God. Pag sinigawan kita, hindi nag-glorify si Lord kasi parang sinisigawan ko din siya. So parang ganun po Eh, yun. So let's move sandali, on. sandali. Naalala ko na yung study na sinasabi ko, hermeneutics. Hermeneutics, yes. Oo. Oo, naalala ko na. Hermeneutics is the study of the culture, the time, the event, ano ba talaga, Oo, bakit yan. sinabi yun, yun O, yun. sa study, we have scatology, Ah, hermeneutics, mga ganon. yun na, ang tagal-tagal ko nang iniisip yan. Buti naalala ko. Oo. Oh, yun. Kailangan Okay, yun. ganun talaga. Time to recall things. Yes. Oo. God is bringing everything into our remembrance because He is with us. Yes. Correct. So, yon. Tuloy po natin. Meditation can be done. Yung kanina, topical study like, halimbawa, yung katulad, kanina sabi ni Kuya Vince, yung halimbawa, ang pag-uusapan is about baptism, ang sunod ay repentance, yung katulad ng pinag-aralan natin previously doon sa lesson 1, that is topical. Kasi by topic yung ating pinag-aaralan. Okay, ulitin ko Kuya Vince, medyo choppy eh. Medyo Mm. choppy tayo. Pero we pray for the very good signal. So katulad ng sinasabi ko po kanina, yung shinare ni Kuya Vince is on topical study ng meditation na by topic katulad ng lessons natin previously or etong pinag-aaralan natin, by topic yan. So yung lahat ng Bible verses related to the topic na dinidiscuss, na nababanggit po dyan. But in the next kind of meditation na pwede ko pong i-share sa inyo, ako naman ang mag-share ngayon, meditation can be done from expositional study. Ibig sabihin ng expositional study, yun may pinakita sa atin si Kuya Vince the Bible. It's an expositor's Bible. So a verse by verse study of a book of the Bible. So verse by verse, you start from Genesis chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God. I mean, in the beginning, God created pala. So yun po, yung the story about creation, you study that verse by verse. Ano bang ibig sabihin na tong verse na to? Bakit ganito yung sinabi ng Diyos? Bakit ganito ang sinabi ni Apostol Pablo when he was writing this? Ano ba yung nais siyang ipaunawa? At ano ang purpose ng Diyos? Bakit ito nasulat? So, ganun po yung pag-aaral ng verse by verse of the book of the Bible. The key is to ponder and think over a book for so long so that you become familiar with its content. Yung lahat ng content. Yung katulad ng chapter 13 ng First Corinthians. So, nagsimula yan sa pag-ibig. So, the topic is about pag-ibig, pero yung continuation nun is about the gifts. So, pag-aaralan, we should be very familiar kung ano yung mga pinag-uusapan doon sa specific uh, book of the Bible, specific chapter of the Bible. So, pag ginagawa po natin yan, may marinig lang natin, alam natin kung saan galing yon. So, mas mauunawaan natin, mas magiging familiar sa atin. Parang katulad ng love letter, Kuya Vince, di ba? Nagkaroon na rin tayo ng experience na yung medyo nakukyutan ka, babasahin mo pa ulit-ulit. Kahit yung period memorize mo na, kahit yung kama doon sa letter, tsaka yung maling spelling, at tsaka yung maling grammar, memorize mo na din. Kasi pabalik-balik ka. And sana ganun tayo sa Word of God that even the punctuation marks are familiar to us doon sa ating pagme-meditate ng Word. Kasi di ba
when it's just a comma, meaning it's not yet complete. So you still have to continue until the period is there. So ganun po yung meditation na sinasabi natin. Hindi lang po sa isang word tayo mag-focus, but the entire thing within the verse. Yun yung expository study of the word. So mahaba, medyo mahabang panahon. Like you have only one verse, pero maraming ibibigay si Lord, number 1, number 2, number 3, the things that you wanted, that God wanted you to learn. So kaya nga importante yung as we meditate, we have to connect with God, to contact Him. So Jeremiah 33:3, call unto me, yon. Tsaka pagka kulang tayo sa wisdom and understanding, we can ask it from Him. Kaya importante pong ginagawa natin yan. And another thing, meditation can be done through word studies. What do certain words mean? What does it mean to believe? Like believing, ano bang ibig sabihin? What does the word Lord mean? What does the word Jesus mean? What does word Christ mean? What does the word justify means? So, kailangan nating maunawaan. Merong mga nagtuturo ngayon, Kuya Vince, na mali daw yung Jesus na ginagamit natin kasi daw, nako, natatakot ako dito sa mga tao na to, na meron daw silang nakuha na Biblia na ay yung original daw na sinulat na Bible nakuha nila sa ilalim ng whatever kung mga ganyan. Tapos pag ginanya mo daw baka mapunit na kaya dahan-dahan daw nilang binubuksan at hindi daw tama na Jesus ang pangalan at yung Christ daw ibig nila sabihin lahat ng Word of God is written in Hebrew which is not true. Alam natin na ang Old Testament is written in Hebrew, but they wanted to insist that even the New Testament is written in Hebrew, kaya wala daw Greek. Eh may purpose si Lord, bakit nasulat sa Griego? Kasi He wanted to reach out for the Gentiles and we belong to the Gentiles. Why are we going to insist that we belong to the Hebrews or to the Jews when we do not belong to them? We're not one of them, but we were just made a part of, kumbaga, grafted tayo na vine doon sa punong ubas. At sila yung tunay na nakasanga sa puno. Ewan ko, maraming ganon kasi hindi sila humihingi ng guidance. Ang gusto lang nila, yung knowledge na nakukuha nila sa Google, nakukuha nila sa kung saan-saan sa internet, wala silang conviction, walang wisdom galing sa Panginoon. At nakakaawa tong mga tao na to. Nakakaawa po talaga sila. So when you meditate, let it not be something to disown teachings of other pastors. Kaya ka nag-aaral at nagme-meditate. Let it be for the purpose of deepening your, what do you call that, knowledge and wisdom of the word. Kasi habang lumalalim tayo sa pagkaunawa at pagkaalam ng salita ng Diyos, lumalalim yung ating relasyon sa Diyos. Kasi mas kilala na natin, parang katulad ng asawa. Habang tumatagal kayo at magandang inyong communication, magandang inyong relationship, parang lalong tumatamis, gumaganda ang inyong relasyon and you become more closer and happy in the relationship that you have. And sa'yo na to. Ikaw Hindi. na. Sige, hindi mo pa yung sinasabi mo. Ano na yun? Nakalimutan ko na. Okay, so sige, ganun talaga. Katulad ng sinasabi ko kanina na sa mag-asawa, mas maganda pagka lagi kayo nag-uusap, lagi kayong nag nag-share ng kung ano mang magagandang bagay sa inyong karanasan bilang mag-asawa. It makes you closer. Katulad din yan ng ating relasyon sa Panginoon. As we meditate on the Word, as we study His Word, we are learning of who our God is. So, Kuya Vince, go Oh, ahead. yun ang maganda, lalo sa mga mag-asawa, no?
Kaya ako gusto ko pa rin mag-asawa kasi gusto ko meron akong kaganyanan, ano. But anyway, oras ng Panginoon yan, hindi ko oras yan. Um, Yes. Kahit na ako ay 62 na, hindi na bale, sige lang. Malay mo naman, baka may ibigay si God. So, Yes. talagang ako ay nandiyan sa posisyon na gusto ko pang matuto. Hindi ko mo senior na ako, ititigil na. Hindi. Life goes on. And tayo ay gagawa pa ng mas marami pa para sa Panginoon. And Amen. nakalagay, you can meditate from paragraphs in the Bible. So pwede ka namang mag-unti-unti ano. A paragraph is a unit of thought in writing, usually containing several sentences. Kanya kapag ka nagbasa tayo, may nakita kang verse, di ba? Ay, ba't ba sinabi ito? Para maintindihan mo yung verse na yon, basahin mo yung nauna at saka sumusunod. Para maintindihan mo yung verse na yon. Ngayon, kung hindi mo pa siya magets, basahin mo pa yung naunang chapter. Chapter. Kasi may ano yun may consistency yun eh. Kwento kasi yan normally. Kwento. So alamin mo yung kwento, bakit sinabi yung verse na yun. Hindi mo po pwedeng yakapin yon sa sarili mong sitwasyon Unawa. agad-agad. Mm-mm. Hindi pwede yon. Kaya importante, alamin mo kung ano yung consistency, ano yung kinocontain niya. When an author changes the subject of emphasis in their writing, they usually begin a new paragraph. No? Para kung yung thought kasi noon, yung kung ano yung gusto niya sabihin niya sa isang paragraph. Hindi yun puputol. So para pumunta sa susunod na paragraph, meron siyang gustong i-emphasize, no? When meditating through scriptures, look for punctuations such as question marks. Yan. Ano ba yun? Tanong ba yun? No? Why is this a question why is this question being asked? Yung tanong ba yun? Bakit itinatanong? No? Why does it relate to the context, etc., etc. Ayan, bakit kailangan yan? So yung sinasabi kong basahin mo yung mga nauna, ano ba yung kwento before that? At saka tignan mo yung susunod para makita mo ano ba yung ba't siya nagtanong, bakit may question, saan galing yung question na yun. That is biblical meditation. It is not just looking at the words, but for God behind the word. Kaya importante ang word of God. Okay, so eto na. Oo, Magtatanungan magko-question na and answer kami. na tayo. Magtatanungan na kami ni Kuya Vince. Pero ako muna magtatanong. Oo. Okay. Tatlong itatanong ko sa iyo, sagutin mo siya. Okay. What Mm. does the word meditate mean? Ikaw So, ang nagsalita. meditate means to muse over, ponder, or to revolve something in one's mind. Yan Okay. po Paulit-ulit. ang, opo, Paulit-ulit. yan po ang sabi sa Luke chapter 6 verse 46. Mm-mm. Yes. Number 2. What are two reasons of biblical meditation? Okay, the two reasons for biblical meditations: to ponder correct knowledge or to renew our mind and to contact God behind His word. So this is by musing, pondering, and thinking about Him. Yun naman po ay makukuha natin sa Matthew 1:21, mga sinulat ng Okay. aklat para po maunawaan natin. Next question, Kuya Vince. Okay. What is the topic study? What is a topic study? At a topical study is choosing a topic from the Bible to study and think upon. So kung ano yung gusto mong pag-aralan na topic, kung ang gusto mong topic ay renewing of the mind, so hanapin mo yung Bible verses that is talking about renewing of the mind. Oo, meron akong tip. I find it very Google, ang saya-saya. Ang saya-saya nitong ako ay nagpe-preach na ay may Google. Dahil napakagaling ng Google. Ilagay mo yung topic mo, lalabas lahat ng Bible verses. O, renewing of the mind, ilagay mo yung renewing of the mind, lalabas lahat ng Bible verses. Or,
pwede mong i-expound pa yon o changing mindset. Lagay mong ganon. Yes. So, changing mindset, ilagay mo, lalabas lahat yung Bible. Lagyan mo ng verse. Changing mindset verse. Tapos, lalabas lahat yung mga Bible verses. Kaya nga Bible verse, Mamili parang ka doon. sasabihin mo, mind reset. Oo, mind reset. Yan, pwede. Pwede. Okay. Iba-ibahin mo yung konteksto ng iyong topic. Lalabas yung Yes. verses. And then, you can read, pwede ba, malaking binapili ka, you can read the verses before and then after. Yon, para Okay. mag-expound. Okay, ikaw na. Okay, tanungin kita, Kuya Vince, what is an expositional study of the scriptures? O yan, meron kang expositor's Bible. Yes, ito yan. Ito yan, ito yan. Expositor's Bible. A verse-by-verse study of the book of the Bible. Yun yun. Actually, yun ang in-explain natin kanina. Expositor. Ang Yes. ganda-ganda niyang Expositor's Bible na yan. Ito lang. Next Okay, question. next. Kuya Vince, in Luke chapter 6, verse 46, what do you think the word Lord means? Ano ba ibig sabihin ng Lord o Panginoon? Okay. Basahin natin yan. Luke 6:46, and why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say. Ibig sabihin, tinatawag mo pa akong Lord, tapos di mo naman sinusunod ko ano yung sinasabi ko. Correct. Yan, yan ang sinasabi ng Luke. Oo. Ang sagot doon, ang tanong mo is, what do you think the word Lord means? Pag sinabing Lord, kanya nga yung Lord Jesus, di ba? Lord Jesus, we pray this in our Lord Jesus' name. Ibig Jesus. sabihin, Amen. in-honor mo yung pangalan ni Jesus, na yung totoong Jesus. Ha? Hindi si Jesus ng kung anong lugar, Jesus Christ of Nazareth. No? Tama, Meron ako, we obey. Yan ang okay. sagot. Yeah. Someone we obey. Parang katulad, sabi mo, tinatawag mong Lord, Lord, tapos hindi mo naman ino-obey. Meron Mm. sa amin, segue lang Kuya Vince. Ang Mm. tawag niya doon sa kanyang kinakasama, agum. Ang agum sa amin ay asawa. When you say asawa, ikinasal kayo. Eh, Mm. hindi naman sila kasal, pero ang tawag niya agum. Mm. So, he's talking about something else, someone else. Kasi hindi niya naman asawa. Buti yan, babae at Okay, go. lalaki. Ang mga lalaki, Yes. lalaki, mga bakla, tawag nila sa mga jowa nila, asawa. Lalo nung Oo nga. 80s. 80s ganon, hindi pa uso yung jowa na word. Mm. 80s. Yung Oh, hindi jowa, hindi pa masyad. nagsimula yan sa asawa. Jowa, Yeah. asawa. Kaya So, nga, oo. Naging third linggo na yung, third uh, linggo yung, ano, jowa. jowa. Mm. Okay. So, Tapos next ngayon, question. refer to Mm. ibang ano na yon. So, next question. Next question, last question ko sa'yo. In Matthew 1:21, what do you think the word Jesus means? Anong ibig Oh, sabihin ng Jesus dito? basahin natin. Matthew 1:21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So ano yung bakit Jesus? Jesus is the Savior that saves others from their sins. Alam mo itong Sins. nakaraang Lenten season. Lenten season, ang ganda-ganda kasi hindi iba pero may dagdag akong nayakap na talagang dati ko naman nadidinig at alam ko naman yon na siya ang savior. And kailangan talaga ma-inculcate natin sa ating mga puso o yung maitanim natin sa ating puso na kaya tayo ay naligtas dahil sa ginawa ni Kristo sa Yes. Calvary. Yun yun. Yun yun. Yun lang yun. Ganun kasimple. Okay. Ako naman Yes. na magtatanong. Last Yes. Last three question. questions. In Luke 23:1 and 2, what do you think the word Christ means? Ayan. The word Christ means uh, one anointed to be the king. So, sa ano yon? Messiah. Luke, oo, ibig sabihin, sa Luke 23:1 to 2, one anointed to be a king.
Eto, basahin ko po sandali lang. Ang sabi po rito, and the whole multitude of them arose and led him into Pilate. And they began to accuse him, saying, what found this fellow perverting the nation and forbidding to give tribute to Caesar, saying that he himself is Christ a king? Yon. That's in connection with the Lenten season, eksakto yan. Yes, correct Paano na correct. dinala siya doon kay Pontius Pilate. Next question, Kuya Vince. What is a paragraph? So, a paragraph is a unit of thought in writing. So, ang bawat yugto ng iyong idea ay dapat nakapaloob sa isang paragraph. So, pag nagbago ka na ng thought, lilipat ka naman, gagawa ka ng isang paragraph. That is unit of thought in writing. You call it paragraph. And the last question, biblical meditation is not just looking at words, but for Contacting God behind these words. So, connecting with God through prayer and meditating unto the word would never be meaningful and specific and understandable, and would not have a correct knowledge unless you contact the one who had given the word. So contacting God behind this word. ganda ng word, contacting. Actually, mas maintindihan natin yan kung connecting. Pero ang ginamit na word, contacting. Ang Yes, dating sa call. akin, oo. Parang, Call. call on God and He will answer you. Di ba? Yes, Jeremiah 33:3. Correct. Yes, correct. Correct. Ang galing, ang ganda. So, we are here Yeah. na. Tapos na natin ang ating ang ganda ng topic kasi consistent pa Parang din. napakasimple. Parang napakasimple. Consistent pa rin sa Lenten season na katatapos lang. Yes. Oo. Yun ang maganda at very fresh pa sa atin yung talagang ginawa ni Kristo sa atin na si Kristo ang ating Panginoon. So, ariin Tsaka natin ganit. Yes. Kristo Okay, na go ahead. ating Panginoon. Yes. Yes. Kuya Vince, gusto ko lang ma-share yung Expositor's Bible. If you would try to have it and read it all throughout, galing po doon sa galing po doon sa simula sa Genesis, nire-relate na ni Jimmy Swaggart dyan yung connection ng cross from the Old Testament going Yes, oo, down. oo. Ang ganda-ganda. Ang Diba? Ang ganda-ganda. ganda-ganda. Kaya favorite ko yan. Kaya kapag nagagawa ako ng message or sermon sa ituturo ko sa church, babasahin ko yan. Ano ba yung sinasabi dito sa ang ganda niya nung talagang ini-study ko ang Sodom and Gomorrah kasi importante i-study natin yan. Alam mo Yes, ang oo. sabi doon sa angels, nakita niya yung angels na ang sinasabi ah yung angels na yun ay seemingly kumbaga parang tao pero parang iba. Ganon. Yes. Ah, ang galing na mas lumiwanag sa akin ang study noon. Ano ba talaga yung nakita ng mga tao? Which is very good. No? Okay. So nandiyan na tayo and we praise the Lord dahil nakatapos tayo ng isang ah, oras ng ating pakikipagpanayam sa isa't isa at sa ating Panginoong Kristo. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig, no? Ang ating mga kaday at magsabi lang kayo kung gusto niyo ma-shout out, baka next week ma-shout out namin kayo. And then kanya magtuloy-tuloy lang kayo ng pakikinig sa amin. At ito ay isang magandang halimbawa ng ating faith sa Panginoong Kristo. Okay, so let us pray. Okay. Sandali lang Kuya Vince, encouragement natin sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Tawag dito, try natin na i-meditate ang word. Let's do our best with the help of God. At pwede tayong magpa-guide din sa mga mentors natin, doon sa ating mga day group lead. Sige, go. Okay, sa mga ka-day natin, Kuya Vince, in-encourage natin na i-try nila ang meditation of the Word of God. Binigyan na natin sila ng guidance.
And we just pray na pwede nilang balik-balikan yung etong ating lesson today para maging guide nila. And we look forward na ito ay magbunga ng mas marami and pwede silang magpa-guide sa kanilang mga mentors, sa kanilang mga pastors, or if they have their day group leaders and yung kanilang kinikilalang nagtuturo sa kanila. Shout out O pala, talagang Malabanan pala. bottom line sinasabi mo, iba talaga ang nagme-meditate ng Word of God. Yes, correct. Okay, so let us pray. Father God in Amen. heaven, maraming salamat sa aming isang magandang topic na naman na ito actually ito tinuturo ito sa Bible School kung paano ka talaga magme-meditate. And ang maganda ito na sa ating mga tagapakinig na para na sila nag-Bible School actually. So kanya ang kagandahan ng aming ginagawa sa aming pang-araw-araw na pananaliksik ng salita ng Diyos ay maibigay namin sa iyo, Panginoon, para aming ikaw ay purihin at mas itaas ang iyong pagkahari sa aming buhay. Napakaganda na matutunan kung sino ka talaga at ano talaga ang gusto mong sabihin sa amin sa Yes. pamamagitan ng iyong salita. So Lord, pinagdadasal namin lahat ang aming mga kaday na lumago sila katulad ng aming paglago ni Ate Grace sa aming mga Yes, po. topics. At kahit na may mga alam kami, marami pa rin kaming natututunan. At nagpapakumbaba kami ng lubos sa iyo, Panginoong Hesus, na kami ay patuloy mong palaguin at pasayahin sa iyong salita at ang aming relasyon sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, kaming dalawa ni Ate Grace at sa lahat ng mga nasa himpilang ito, Panginoon. I-bless mo po lalo-lalo ang ating technical crew, si Kuya Serge, si Kuya Ariel, si Ate Joy, at marami pang iba. At lalo-lalo na ang aming mga bossing, ang aming mga taga pamahalap, mga siwa sa himpilang ito, Lord, ang mga Villafuerte. Lord, bless mo sila because they're Amen. doing for you, for your glory. So thank you very much for everything that you have done in our lives and what you're going to do pa. Kaya kami Yes, ay Lord. looking forward sa iyong sunod-sunod pang kaligtasan na ibibigay sa amin sa araw-araw. O Panginoong Hesukristo, lahat ng ito ay inaalay namin sa iyong masamis na pangalan, si Hesukristo ng Nazaret. Amen. 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 Okay, Aya. Kuya Vince pala. Ano, Mr. and Mrs. Lito and Edna Ayo Malabanan pala. Malabanan. Mali yung sabi ko sala kanina, Malabanan. Okay. Yung binati mo. Okay, next week, Yes. hopefully, marami kaming babatiin sa inyo. Kaya patuloy kayong mag-message sa aming mga pinapalabas sa Facebook. Diyan namin nakukuha ang inyong mga pangalan. Tsaka At saka minsan, kung pala, hindi man namin, sige, tsaka nga pala, huwag niyong kakalimutan na tayo ay naglo-look forward ng ating simbahan na itatayo diyan sa LRT Naga. compound sa Naga. Kaya ipag-pray ninyo na tayo ay maging successful para sa ating Panginoong Jesucristo. Para kay Lord lahat ito. At Oo. syempre sa maaari nating ministeryo para sa LGBTQIA, ipag-pray nyo rin na tayo ay maging successful dahil sa Panginoon naman to, hindi ito para sa amin, para sa lahat ito. Amen. Okay. So mga ka-day, bye-bye na. Thank you very much Yes. for watching. And sa mga tagapakinig sa radyo, God bless you. See you God next bless you. Saturday. Bye-bye. Si Kuya Vince kasi he'll be in Quezon Province next time. Oo, sige. Bye-bye. God bless you.